Nang bunot ni Sanbao ang kanyang baraha, ginamit niya ang isang pandarayang paraan. At pinalitan ito ng isang K. Dahil ang baraha ni Sanbao ang pinakamataas, si Sanbao ang magiging tagapagbigay ng baraha. Pagkatapos niyang magbigay ng baraha sa lahat, nakita niyang napakababa ng puntos ng kanyang baraha. Kaya nagdaya si Sanbao at kunin ang 3K mula sa manggas. Habang pinapanood ng babae ang mga baraha, alam niyang sinadya ito ni Sanbao. Chenlin ay may 10th, JQ. Pero nalaman niyang bitag lang ito. Nag-isip si Chenlin ng plano. Isinuko niya ang kanyang mga baraha. Isusuko ko. Narinig ito, nagulat ang iba. Dahil sinadya ni Sanbao na bigyan siya ng magagandang baraha. Pero tumanggi siya. Anong mga baraha meron ka? Bakit mo ito tinalikuran? Harapin ang tanong na ito. Nagpakita ng kawalan ng pag-asa si Chenlin. Sinabi niyang hindi siya swerte. Labis na curious si Sanbao sa mga baraha ni Chenlin. At gustong tignan. Pero siya ay pinigilan ng kanyang kasamahan. Ayaw niyang magpadalos-dalos si Sanbao. Dahil hindi sila pwedeng matalo. Pero hindi nila inasahan na patuloy na nagkunwari si Chenlin na walang alam. Patuloy siyang nakakuha ng 3 baraha, 10, JQ. Pero isinuko ito ni Chenlin. Sa mga susunod na laro, kung makakakuha siya ng magagandang baraha, lahat ay kanyang isinuko. Ang layunin ng kanyang kilos ay guluhin si Sanbao. Dahil kapag nagulo ang kanilang isip, magkakaroon si Chenlin ng pagkakataon para umatake. Gusto niyang mawalan sila ng lahat ng bagay. Ano ba ang laro mo? Ang boring mo namang kalaro. Kung ganyan ka lang, hindi na kita kakalaro. Walang choice si Chenlin kundi magsinungaling muli. Kanina, ang liit lang ng mga baraha ko. Walang kwenta ang anumang barahang mas mababa sa K. Narinig iyon. Nag-isip si Sanbao ng isa pang plano. Para linlangin si Chenlin. Ginamit niya ang teknik ng pagbabalasa. At binago ang ayos ng mga baraha ng random. At sa round na ito, napakasama ng mga baraha ni Chenlin. Ang liit ng mga baraha. Ang Team A lang ang pinakamalakas. Gusto ni Sanbao na subukan kung siya ay tunay na master. Kaya patuloy siyang nagdaya. Sa harap ng mga mandaraya, nagpakita si Chenlin ng matalinong desisyon. Ngayon, nagpasya siyang sumugal. Ako rin. Nang lahat ay sumugal, ginamit ng lalaking ito ang kanyang teknik sa pagpapalit ng baraha. At pinalitan niya ito ng mas maliliit na baraha. Ginawa rin ni Sanbao ang parehong bagay sa kanyang mga baraha. Sinadya niyang palitan ang kanyang mga baraha ng mas maliit kaysa kay Chenlin. Nalaman ni Chenlin ang planong ito. Mayroon siyang A sa kanyang mga baraha. Kaya naman nanalo siya ng malaking halaga. Lahat ay para lang maloko ako at mawalan ng pera.